Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Manggahan in Pasig City. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control dito sa kahabaan ng Marikina River sa may Manggahan Floodway. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, August 25, 2025. It's National Heroes Day. As you can see, marami pong mga workers nagtatrabaho dito. Wala pong holiday sa kanila po. Ayan po, yung clay na yan ay huhukay po siya. At meron din pong nag-dredging yata yan dyan, oh. May malaking backhoe at barge. Nowadays nga guys, no, napaka-controversial ang flood control. At dito naman po, wala naman po kung narinig na may mga issue dito sa kahabaan ng Marikina River na flood control. O kung may share po kayo, mag-comment na lang po kayo kung ano po ang masasabi nyo sa project na po ito. Sa mga hindi po nakakalam, ang project na po na to ay project po ng DPWH. Karugtong po ito doon sa may Marikina areas. Ngayon nga po ay full blast po sila at nakikita nyo naman po, lalo na po doon sa kabilang area, oh, nakita nyo naman po may mga naglalakad na rin po doon, oh. At yung bridge naman po na yun ay pupunta po tayo doon na area. Yan po ay private bridge ng Circulo Verde. Binubuksan din po yan pero meron pong timing. Republic of the Philippines Commission on Audit, DPWH Central Office, Manila, Philippines. Project Contract Package 2, Marikina River Improvement Works of the Pasig Marikina River Channel Improvement Project, Phase 4. Location, Pasig City, left bank, Quezon City, right bank. Cost, not disclosed. Implementing Agency, DPWH, UPMO, FCMC. Fund sources, JICA loan number PH-P271 and GOP. Development partner, Japan International Cooperation Agency or JICA. Contractor supplier, Toyo Construction Company Limited. Brief description of project: channel improvement works for Middle Marikina River. Project date, duration 1,460 calendar days. Started October 20, 2021. Target date of completion October 18, 2025. At sa tingin nyo po guys, matatapos po ba ito by October 18, 2025? At malapit na po yun. At sana nga po, no, ayun po sa tapat natin yung mga matataas na building. Yan po ay Circulo Verde. Mga condominiums po yan dyan. Meron din pong mga commercial area. Sarado po ngayon ang F. Manalo Bridge. Quezon City na po yan dyan na area. Pagtawid po natin. At dito naman po na area ay Pasig City. Kahit dito sa kabilang side, full blast din po dito. Ayan, oh, may backhoe din. At sana nga po, no, mapabilis din itong matapos. Kasi napakalaking tulong po talaga ito sa mga baha. Lalo na ngayon, baha season at bagyo. At buti na lang po, tuloy-tuloy pa rin po ang paggawa dito.
Patuloy lang po tayong sumuporta sa ating pamahalaan para tuloy-tuloy din po ang mga infrastructures. Hindi lang po dito sa Metro Manila, but sa buong Pilipinas. Di ba guys, nakakatuwa po tingnan at napakasarap sa feeling na may makikita po tayong mga improvements, lalo na sa mga infrastructures dito po sa ating mga lugar. Kaya patuloy lang po tayong sumuporta sa ating pamahalaan nang sa ganun po hindi po tayo mapag-iwanan sa ibang mga bansa. Ayan, malabo po ang Marikina River ngayon kasi nga po ay tag-ulan at meron ding bagyo yata sa ibang area naman. Yung po nakikita natin sa tapat na mga matataas sa building, yan po ay Eastwood City. Yan po ay part ng Quezon City, dyan po sa tapat natin. Dito po tayo sa side ng Pasig City, particularly sa Manggahan. Maganda pong bridge na to, meron siyang pedestrian. Ayan, pagtawid natin dito ay Quezon City na po. Matagal-tagal na rin po itong F. Manalo Bridge, hindi pa po siya natatapos. Actually nabubuksan naman po yan lalo pag rush hour. Ngayon sarado po siya eh. Siguro sinara nila dahil po ay holiday, but wala pa po akong idea kung kailan po nila ito tatapusin. Mga factory din yan na area, pero parang sarado na rin eh, lalo na yan dyan na area. Dito po sa gilid, yan po ang nilagay nila as foundation yata yan, o ano bang tawag dyan. Mas matibay po yata yung ganyan, tapos bubuhusan siguro nila yan ng concrete. Ayan o, mukhang maganda naman po siya tingnan at matibay po talaga o. Kasi mga bakal po yan at siguro abangan na po natin kung ano po ang next na gagawin po nila. Kasi alam naman po natin lahat, no, mapapanood po natin sa social media yung ginagawa po ng iba na gumagawa po ng flood control na talagang hindi po talaga matibay. At ito po, tibay po ito pag matatapos na po. Dito na po tayo sa side ng Quezon City. Ayan.
Ayan, ang nilalagay po nila dito temporarily yung slab ng bridge ay steel sheet. Hindi ko po alam kung anong exact term dito sa ginamit na material. Yan, tingnan po natin dito sa kabilang side. One way lang po dito ang pedestrian lane. Ito po ay patawid papuntang Pasig City or Manggahan. Ayan, ganun din po dito guys, oh. Ayan, oh, ang kapal ng mga bakal na ginagamit po nila. At ito nga po ang Circulo Verde. Yan po ay private sector. Yan, tingnan nyo naman po, maraming mga workers na tatrabaho po dito. Overtime po sila. Ayan, ang next nga po ang gagawin yan ay bubuhusan siya ng concrete. Ayun po sa bandang unahan may buhos na po. At dapat lang po talaga na matibay kasi flood control po. Punta din po tayo guys doon sa opposite side natin sa may Circulo Verde na bridge. Kaya kung matatapos na yung mga flood control dito, pag madugtong na po ito sa Marikina Bayan, ay magkakaroon po ito ng riverwalk, bike lane at iba pa. At may pasyalan din po. Diba same doon po sa may Marikina, sa mga nakapunta na po doon. Ang ganda na rin po doon. Mag-update po tayo doon guys. Abangan nyo po ang aking update doon sa may Marikina City. Dito na po tayo sa loob ng Circulo Verde. Dito po tayo dadaan. Dito po tayo sa labas ng The Strip ng Circulo Verde. Ito po yung commercial area nila. Marami din pong mga restaurant and coffee shop dito. Papunta po tayo doon sa bridge. Doon po ang way natin palabas papuntang Pasig. At doon po tayo dadaan sa may Circulo Verde Bridge. Ayan po sa tapat natin ang Circulo Verde Bridge na napakaganda ng architectural design niya. Yan po ay private bridge at binuksan nga po yan sa publiko. At napakalaking tulong po sa mga motorist at sa mga dumadaan dito. Yan nga lang, meron po siyang timing. Nandito na po tayo mismo sa Circulo Verde Bridge.
Ayan o, di ba guys, nakita nyo na napakaganda po. Ang developer po nito ay Ortigas Land. Ayan, ito po yung Calle Industria. Yung po mga matataas na building, yan po ay Parklinks at Bridgetown. Mag-update din po tayo dyan mamaya guys. Abangan nyo na po ang update ko po dyan. Yan, ito na po mismo ang flood control dito. Ayan po. Ang laki na rin po ng improvement dito kasi the last time na nag-update po tayo dito a few months ago, hindi pa po ganito yon. Ayan o. At doon po sa tapat natin ay yung walling niya ay naka-concrete na po, as you can see. Dati nung nag-update po tayo ay mga tarpa lang po na blue yung nakalagay. Ngayon po ay concrete na po talaga. Ayan po, nakita nyo po kung gaano po siya katibay, di ba? Nung tiningnan po natin kanina, yung pinaka foundation niya ay mga bakal sa kabubuhusan. Ito na po ang finished product niya. Yung nakaslope na mga bakal ay talagang matibay po. Ngayon po kasi hindi ganun kadaming mga workers ngayon kasi nga po ay holiday. Ayan po ang mga factory dito sa Manggahan, Pasig. Operational pa po yan siya. Ayan o, doon po tayo galing kanina. Dito na po tayo sa kabilang side ng bridge. Hanggang dyan lang po sila o. At yan naman po ang flood control. Ayan o. Yan, matraffic na po dito kasi rush hour na po. Kung didiretsuhin po ito ay papuntang Pasig Floodway. Ayan, yung sa pakanan po ay papuntang Parklinks po yan and Bridgetown. Yung bridge na yan, palabas yan ay papuntang Pasig Palengke, papuntang Rosario. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Marikina Pasig Flood Control Project as of today, August 25, 2025. Maraming salamat po sa patuloy na support at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.